Okay, good evening po muli sa bawat isa. Welcome sa ating free webinar by Tickmill and Insight Edge. Ang focus natin ngayon ay yung mga simple strategy, trading strategy. Yan. Ang yung share na strategy ngayon ay ano, ang context niya more on breakout strategy. Yan. So, tatlong Tatlong o dalawa o tatlong ano 'to, strategies at simple lang talaga siya dahil breakout ang inaantay niya, ayan. So, hindi siya nag-o-open ng order na market execution, kundi nagpe-place siya ng mga pending orders sa taas at sa baba ng price, alin man dun sa dalawa. Puwedeng isa lang sa taas or isa sa baba or both, ayan. Kasi nga ang pinaka-general idea, kung magte-trend ang price, ayan, kung magte-trend ang price, kung tatakbo ang price pataas o babagsak ang price pababa, meron siyang key level na iko-consider, yon. At yung key level nun dun ka mag-aabang para 'pag pumitik siya pataas or pababa, makakasakay ka. Yung order mo ay mati-trigger, fulfill tapos maka-catch mo yung run na yon. Okay, so yun yung basically simple strategy, breakout strategy. At itong strategy na 'to ay nakita na natin sa Saucer sa Hub, yung ating robot na Saucer sa Hub. So, dun kay Saucer sa Hub, ang ginagamit niya na indicator para ma-identify ang mga breakout levels, yung zigzag indicator. Tapos ang time frame ay nasa M1 time frame. Bakit M1? Dahil mabilis ang transition, ang movement sa M1. Yung price 'no, yung candles, 'yan. Mabilis ang movement. Okay, so ito yung, isang example ng chart ni Euro USD pa na 'to. So, pili tayo ng kay gold, ayan. Bakit, gusto nating mag-trade kay gold? Kasi mabilis talaga siyang tumakbo 'no, mabilis mag-appreciate ang price, depreciate ang price, pabago-bago ng direksyon, ayun. At kung ikaw ay nag-aabang sa mga key levels, sa breakout levels, puwede kang kumurot, ayan. So yun lang yung general idea, kukurot ka lang. Kaya nga maganda na may robot para kahit hindi ka nakabantay ay makakakurot, yun. So, magkano yung kurot? So, mga $1, $2, yan. Maliliit lang, puwedeng $0.5. Pero dahil nga robot siya, hindi siya napapagod magbantay, um, tapos yun nga, robot nga siya, walang emotion, i-execute niya kung ano yung logic na na binuo sa kanya, makakakurot siya every time, ayun. And of course, may mga exceptions like, kung hindi na-meet yung TP sa part na yun. So, ang mangyayari ay baka ang ma-hit naman ay yung SL, ayun. So, posibleng gano'n.
dahil nga simple lang yung logic, mag-aabang lang siya sa mga key levels. So, sa nakikita niyo sa screen, ang key levels, zoom in ako, 'yan. So, ang key levels ngayon nito at ang mga babantayang levels at paglalagyan mo ng order basically ay yung turning point ng na ina-identify ng palitan ko ng kulay, blue. Blue, 'yan, madilim pala. Mhm. Salmon, ayun. So, ito yung isa mong pending order na buy stop at sa baba, sell stop, ayan. So, 'yan ang basic, idea dun kay Social sa Hub. Naglalagay siya based sa computed zigzag, 'no. So, dito dahil human human ang tumitingin, limited tayo ng range, 'no, na ito lang yung pinakamalapit. Pero kung pinrogram mo 'yan, puwede yan tumingin sa historical, meaning, magtitingin pa siya, yun, in the past kung saan merong, ah, turning point sa ilalim, yan katulad nito, oh, yan, oh. Posible na ito yung mapili niya kasi yan yung turning point sa ilalim in the past, okey. Although ito ay nandito ngayon sa current, may kino-compute kasi si Social sa Hub na distance, yung distance pinakamalapit dun sa price, prevailing price. So ngayon lumapit na siya. Kung ngayon ka magpipili, malamang hindi mo mapipili ito dahil, malapit na masyado. Ito malamang ito na nga yun, ayan. So yun lang yung sinasabi ko. Kanina nung nasa taas yun, yan malaki yung distance kaya kukuha siya ng historical data. Yun ang ginagawa ng robot basically. Humahanap siya ng historical data na fit doon sa distance, yun. Ito malayo masyado. Sa ngayon na ito nakikita natin na 'to, malayo yan masyado. Kaya magfi-fit yung kanina, yung nakita natin dun sa ano, ayan. So, posibleng yun. Kung hindi pa rin, hahanap pa siya nung makaka-satisfy sa distance na yan. At ang ang mangyayari is kung talagang magte-trend ito pababa, ano, babagsak siya, tatamaan ito, then ititipi niya, kurot lang, ayun. So, yun ang simpleng strategy, 'no? Walang masyadong, analysis, walang masyadong ano ba yun, yung wala kung ikaw din mag-e-execute, napaka-straightforward, 'no? So, simple strategy, ayan. Ang hindi mo nga lang gugustuhan dito kung ikaw mismo ima-manual trade mo 'yan, hindi mo ma-appreciate yung pakurot-kurot lang. Bakit? Dahil nagbantay ka, 'yan, ikaw ang nag-place ng order, ikaw ang nag-analyze, tapos gano'n lang kaliit yung reward mo, point 5, $1, ayan. Kasi makikita mo minsan, 'yan, for example, itong sa part na 'to 'no, in the past, 'yan. So, itong part na 'to, 'yan, itong part na 'to 'no. So, nung nandito yung price, ang pipiliin niyang level, buy level ay ito, buy stop. Ito yung kanyang sell stop, tama? Kasi yun yung turning points nung zigzag, 'no? Ngayon 'pag pitik niya dito, ko-close niya agad yon. Tapos wala na siyang basis ngayon, 'no? Wala na siyang makuhang basis, for example, ayun. So, minsan tatakbo na siya ng ganito, wala siyang entry, wala siyang ine-entry.
Kasi walang mag-fit na wala siyang makitang turning point in the past. Ayun, yun lang ang nakakadismaya sa kanya, yan. But kung gusto mong baguhin yon ay at ima-manual mo, gagamitin mo yung breakout strategy na gano'n, um, iba nga yung sasamahan mo siya ng iba pang rules, 'no, iba pang rules. But yung simpleng gano'ng strategy ay nagwo-work, 'no, puwede kang kumita diyan, oo, kahit mag-manual ka, ayan. Okey, so yun yung kay Saucer sa Hub, 'no, gano'n siya nag-e-execute. Next simple rule ay yung tinuro din sa atin ni Sir Crypto Milan, 'no. Ito yung consolidation phase, na consolidation phase. 'Di ba sa CMT, consolidation, manipulation, trend, 'yan. So yung pag-identify ng consolidation, range, yung opening range. Kasi basically opening range kapagka nag-open ang Asia market, London market, New York market, nagiging gagawin mong basis yung first hour niya. So hindi ka magte-trade sa first hour, iintayin mong matapos yung unang 1 hour, tapos lalagyan mo ng consolidation box o marker, 'yan. So gumawa tayo nung indicator nun, ang indicator na yun ay tinawag nating opening range, 'yan. So opening range. So 'pag ginamit mo 'tong opening range, pipili ka ng date, 'yan. So ngayon is October 30. Tapos anong session ang gusto mong i-box. So for example, Asia session, ayan. So okey na yun, pagka napili mo na yung dalawang yun, actually pati kulay, 'no, yung kulay ng box sa session na yun. The rest kasi is default, okey na yan, acceptable. So pag-click mo ng okey, maglalagay siya ng box sa August, anong date ba yun pinili natin? Mali yata yung date. Tama, 10:30, yan, Asia. Mm, yun. Okey, so may issue. Tingnan natin yung mga objects natin. List objects. Delete muna natin ulit. Deletein natin yung 4 na yan. 10:30, tama 'to. Ayaw niya mag-box. M1 pala kasi 'to. Baka naka-box siya somewhere. Lagay natin sa M15. Yun, nandun pala siya, yan. Okey, so sa M5 na lang, M5. Yan, 5-minute chart. Yan, so ito yung first hour nung, gold, pagbubukas ng market, Asian market, yan. So around 6 AM 'to nag-start. So 6 to 7 AM hindi ka magte-trade, but iintayin mo na mabuo yung box, yung opening range, yan. Then yung ating indicator na opening range, siya na ang naglalagay nung, lines, yung top top nung range, bottom ng range, at saka middle ng range. Ayan, so iniba lang yung kulay ng middle. Tapos nilalagay niya yan, yung mga lines na yan, sa buong session, yung buong market session ng Asia, which is, up to 3 PM, 'no, yun. So kaya ganyan siya, nakamarka na siyang ganyan.
okey. Then ang procedure, actually tinuro naman 'to ni Sir Crypto Milan, ang procedure is babantayan mo yung mga breakout sa top and bottom ng range, ayan. So ito, 'pag break dito, 'yan, puwede kang mag-buy, 'no, and in this case ay kung nag-buy ka, nagkaroon ka ng possible na kinita na 120 pips, you know, 120 pips minimum, so $12, yun. So simpleng strategy lang, kada breakout, so ibig sabihin ito, nag-breakout uli dito, o another 120 pips, 'no, doon. Tapos bumalik siya, 'di ba? Tapos nag-break, umangat na naman, so dito, so another so many pips, yun, gano'n siya. At ito yung medyo problematic, ayan, yun. Nag-breakout siya sa baba, pero nag-reverse siya, ayan. So dadagdagan mo na lang ng conditions. Ano yung condition mo sa breakout? Dapat ba ay full body breakout, tapos sinundan ng, another body below, dito 'no, below or dito naman ay above, 'yan. So parang katulad nito, 'yan, oh, nag-breakout ng body, mas maganda na ito yung kinonsider mo, ayan. Then saka ka nag-buy, 'yan, and then ito yung potential na kinita mo. So it's simple, 'no, very simple, mag-aantay ka lang. You can do this manually. Mag-aantay ka lang ng ma-break yung opening range, alin man dun. Kung na-catch niyo rin yung itinuro ni Sir Crypto Milan ay puwede ka ring mag-range, mag-trade in between, 'no. So ang iyong titingnan ay yung middle line, yun. Every break doon sa middle line, ang target mo is yung bottom or top ng range. So for example dito nag-break, 'yan nag-break, so nag-buy ka, 'no, nag-buy ka, ang TP mo ay dito, 'yun. So 'yun ang kinita mo. Tapos nag-break yung breakout sa range, 'no, sa opening range, oo. So ang TP mo ay somewhere sa taas, 'yan. Puwede kang tumingin sa kaliwa, so kung ito yung break mo, tumingin ka sa kaliwa, ito yung possible na target mo, ayan, oh. Kaya nga doon siya. Simple, simple. Oh, 'yan yung opening range. So every 1 hour lang 'to, 'no, 1 hour na range, 'no, opening range. Sa ibang ang tawag ng iba diyan is opening range breakout. Puwedeng 15 minute ang mino-monitor mo, 'yan, or 30 minute chart, 'yan. Basta consistent ka dun sa paglalagay ng, box, yung range, at yun ang basis mo sa pagte-trade throughout the day. Okey, so ito yung Asia. Now pagpasok ng London, siyempre magma-map ka na naman, maglalagay ka naman ng box, opening range. So London session, 'yan. Ibahin mo lang kulay, indigo, 'yun. So kaninang 3 PM up to 4 PM, ito yung nabuong box, ayan. So kita mo na yung middle line, nung mag-break break sa middle line, puwede kang nag-buy. Tapos ito yung TP mo. Tapos nung nag-breakout sa range, yun, nung nag-breakout sa range, puwede kang sumabay at yun ang potential mong kinita, breakout. So ngayon naman ay bumababa siya. So later on titingnan natin kung magbe-break siya sa baba, puwede tayong sumabay, or kung ito ay bumaba tapos bumalik, 'no, so puwede ka ring sumabay, ito yung TP mo. Yeah, so this is the London session. So puwede mo ring gawin 'yan sa New York session.
'no. Ang New York session ay currently 8 PM, 'no. 8 PM mag-start. So 8 to 9, mga 8:30, 8:45 dun ka maglagay ng box, 'yun, ng opening range. Simple, simpleng strategy lang, 'di ba? Walang masyadong kumbaga isip-isip, basta lumabas, 'yan, lumabas sa range, eh, di sabayan natin, 'yan. Of course may mga maa-add pa kayong rules along the way kasi may mga ma-encounter kayo na hindi kayo kumita nung mag-entry kayo. So, alamin niyo kung ano yung mga conditions, 'yan, yung iba iba pa niyong alam para mas 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 maiwasan yung mga fake outs at incur ng losses. But the general idea is 'yan, breakout, okey. Ang isa pang variation na itinuro din naman ni Sir Crypto Milan sa atin is gumamit naman ng 8 hour box. 'Yan, so sa halip na 1 hour, 8 hours. 8 hours ang opening range, parang gano'n. And then yun ang magiging basis mo ng trading throughout the day, 'yan. So dito sa ating indicator din nandun na yun, 'no, in-encode na natin, 8 hour box, 'yan. Meron siya diyang box 8 hour. Normally ginagawa kong midnight blue ang kulay niya, then pag-click mo ng okey, yun. Ito nga lang siyempre ay patatapusin mo muna yung 8 hours, 'yan. So ito mga around 2 PM, 'no, around 2 PM kanina, nabuo, natapos na yung 8 hours. So nung makita mo yung box na 'to, kung ito yung gagamitin mo sa pagte-trade, 'yan. So nasa upper side tayo kasi ito yung middle range niya, eh, 'no. Yung middle range niya ay nag-coincide halos, sa top ng Asia session. Okey, so ang iyong target kanina nung, 2 PM, ang target mo is itong upper box, ano yung upper top ng range, which happened dito. So nung ma-break 'yan, nung ma-break 'yan, puwede ka ng sumabay, 'no, or even earlier, 'yan. Kasi nga kung naglagay ka ng London session, ito na yung basis mo ng exit, ay ng ano, breakout, 'yun. So nung ma-break 'yan, puwedeng sumabay ka na. Ang exit mo muna ay ito, nung magtuloy-tuloy, o 'di sabayan mo na siya. Kung 'yan ay nasabayan mo kanina, 'no, kasi kanina lang 'to, eh. Kung nasabayan mo 'yan kanina, at least dito meron kang 250 pips, 250 pips possible na nakuha mo, o kahit 200, 'no, $20 nakuha mo 'yun. Simple, tama na, simple. So gano'n lang siya kasimple. So 'yan, 8 hour box. Siyempre matagal mag-antay, and kung 'yan ang gagamitin mong strategy, siyempre wala kang trading sa umaga. Unless gusto mo ngang mag-trade using yung Asia session box, 'yan. Kasi puwede naman talagang kumita. 'Yan yung, 'pag kanina na-discuss natin, paglabas-labas dun sa range, 'yun. O kaya ito yung ganitong senaryo, naglaro muna sa middle line, mid ng range, 'yan. So, okey ba? May questions ba so far? So yung kanina yung zigzag, 'no, 'yan yung zigzag, itong mga, points
Turning points, yan ang iyong basis. Diyan ka maglalagay ng entries, buy stop pag nasa taas ng price, sell stop pag nasa baba ng price. Yan. Kasi ang idea, kung talagang te-trend yan, lalagpasan yan and pwede kang kumurot. Yan, pwedeng papunta doon. Yan. So nakaabang ka lang, nakaabang yung orders mo. Then exit agad. Itong approach na to, best kapag robot ang gagawa. Kasi ano matrabaho pag ikaw isa-isa. Tapos yun nga, maliliit lang ang kuha diyan, no? So sayang ang pagbabantay mo. I-delegate mo na lang sa robot. Kaya yung ating Sorcerer sa Hub na robot ay fit for that. Then yung another, yun nga, yung ating discuss lang, mga opening ranges. Opening ranges ng Asia session, London session, and mamaya New York session. Yan dito. Tapos yung 8-hour box. Yan, na range. And ang isa pang simple na pwede natin gamitin, no, ay yung sikuteng. Ayan. So sikuteng. So yung sikuteng kasi may tatlo siyang indicators. Yung Bollinger Band, may question ba? Hindi po nag-iibang oras ng open ng market. Ang 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 gold ay laging 6 AM. No, laging 6 AM. Ang forex pairs ay laging 5 AM, yung first hour. Ang gold ay ay hindi agad nag-o-open sa first hour talaga. So doon siya sa second hour. At yun ay nako-consider na nung ating indicator. Yun, alam niya na yun. Ang London session ay laging 3 PM. Yun. Ibig sabihin, kumbaga, ano ba, dito sa Pilipinas, meron tayong stock exchange. Di ba? Lagi yung nag-o-open ng 9:30. Hindi na babago yun. No? Siguro, very rare na baguhin. Pero laging yun ang ini-expect. So, yun yung sinasabing London session, lagi yung 3 PM natin. No? Kasi yun yung actual market kung kailan nag-o-open, nagsisimula ang operations ng mga bangko, ng gobyerno, yun. Sa New York, no, New York session, lagi rin yung 8 PM natin. Except like this coming November 2, 3 yata, ay magpapalit ng daylight saving time. Yun, mag-a-adjust siya to 9 PM. But basically, sa iyong MetaTrader, yun pa rin ay 1500 ang kumbaga dito sa oras, no, sa oras ng MetaTrader 1500 din yun. So ang New York ay 1500 sa ang start ng session sa MetaTrader. Ang London ay laging 1000, no, which is 3 PM natin. At ang Asia, no, ang Asia ay 0, of course, 00 pagka forex pairs. Pero pag gold yan, 1 sa MetaTrader ang time niya, 1. Ayun. So laging yan po, no, hindi naman nababago yan. Siguro nababago lang depende sa iti-trade mo. Depende sa trade mo. Bitcoin 00 din. Ah, 'Yon. At ang gold lang talagang iba sa Tickmill, no. Meron siyang start time na 1 sa MetaTrader, yung oras ng MetaTrader. Yun po. Hey,
Um, si Kuteng ay gumagamit ng Bollinger Band. So custom indicator 'to, puwede nating i-download sa ating Google Drive. Para ang i-drawing na lang niya ay yung upper band, which is this one, and the lower band. Yan, ito yung lower band nasa ilalim ng mga candles. Yan. So upper band and lower band. Kasi ang totoong Bollinger Band ay may middle yan, may middle line, no? Middle line which is a simple moving average. Depende dun sa parameter ng Bollinger Band. So dalawang parameter kasi ang tinatanggap ng Bollinger Band. Yung una ay is yung period, no, which is common sa mga moving average, MACD, yan, may period sila. At ang pangalawa na parameter niya ay deviation. Yan. So ginagamit 'to sa may statistical background concept yan eh. Kaya yun ang kinapitalize nung gumawa nitong Bollinger Band. At yung deviation na yun ang nagde-determine nung distance ng upper band at lower band sa middle line. Ayan. But sa Kuteng, hindi natin kinuha yung part na yon. Kumbaga, hindi natin ginagamit yung idea na yon. Except na yung plotting ng upper band tsaka lower band, syempre, dapat napa-plot properly according to the definition ng Bollinger Band. Pero dito sa strategy ni Kuteng, no, ang unang titingnan ay aalamin kung bullish or bearish ang market. No, bullish or bearish ang market. So, paano niya ginagamit yung Bollinger Band para ma-identify kung bullish or bearish? So, sinasabi dun sa rules ni Koteng na bullish ang market with regards to Bollinger Band kung ang upper band ay pointing up sa taas ang turo. Okay, so yung upper band ang tinitingnan. Bearish naman ang market kung ang kanyang lower band ay nakaturo sa baba. Ayan. Ang problema kung si Bollinger Band lang ang iyong magiging basis, minsan ito nakaturo sa taas, minsan nakaturo din 'to sa baba. So ano ba talaga, bullish ba 'yan o bearish? Ayan. Kasi nangyayari talaga 'yan kapagka, napaka-volatile ng market, 'yun. Volatility measure kasi or kino-compute ni Bollinger Band ang volatility ng price action nung mga candles, ng prices. Ayan. So nangyayari, makakita ka niyan, pareho silang nakaturo sa taas at parehong yung isa nakaturo sa taas, yung isa nakaturo sa baba. Like this one, 'yan, sa tapat na 'to. Nakaturo 'to sa baba, nakaturo sa taas. So anong gagawin mo, bullish ba 'yan o bearish? Kaya naman dinagdagan sa Koteng rules, dinagdagan ng isa pang indicator, yung MACD, Moving Average Convergence Divergence, indicator. Okay, so again, this is also a custom indicator. Hindi ganito ang pagkaka-drawing ng MACD sa basic MetaTrader 4 installation. Ayan. But ang general idea, bullish ang market kung yung kulay puti, no, which is the actual MACD value, no, yung kulay puti na yan ay above zero. Yun. So meron diyang imaginary line na nagse-separate sa taas at baba ng mga histogram na 'to. Yan, yung mga kulay green na yan, red, yan. So 'pag nasa taas yung kulay puti, bullish. Yun ang isang case. Another case is kapagka yung puti na yan ay nasa taas rin nung kanyang signal na tinatawag. So itong part na 'to, bagamat nasa baba ng zero, puwede mong sabihin na bullish din ang sinasabi ng MACD. Kasi yung MACD, yung kulay puti, ay nasa taas ng kanyang signal. Ito yung signal, nasa baba. Okay?
Ayan. So, dalawang cases. But ang stronger na condition ay kapagka si MACD ay above zero. 'Yun, mas stronger siya kaysa nasa below zero yung MACD. But in terms of bullishness, ito bullish din, hindi lang gano'n ka-strong. Dito strong na talaga yung bullishness. Okay. So with that two indicators, puwede ka ng mag-trade. Like for ito example, classic example. Sa part na 'to, ayan. So kailan siya naging pointing up? Down pa 'to 'no? Pointing down. Yun dito, nung matapos 'tong candle na 'to, pointing up na siya. Tapos na-satisfy na 'to, yun, puwede ka na mag-buy. Kung nag-buy ka dito, 'yan, kung nag-buy ka diyan, yun ang tinakbo mo, ang laki, 'no? Okey? Hangga't hindi pumapaling, 'yan, hangga't hindi bumibitaw yung candles sa Bollinger Band line, upper band or lower band, kapit lang, hold your trade. Yan. Hangga't hindi rin pumapaling itong MACD, 'yan, hold your trade. Yun ang yun ang rulings. Okey, simple? I believe so. Bakit simple? Napakasimple nung rules, 'no? Yung bang upper band pointing up, yung bang, MACD above zero or above its signal, pagka yes, yes, go, bullish yun. So, hanap tayo ng bearish condition. Ito, bearish. Yan, itong part na 'to. Yan, pointing down yung, lower band, 'no? Pag bearish, lower band ang titingnan mo, yung itong line na 'to sa ilalim. Tapos dapat si MACD ay below zero, which is stronger case, or below its signal, 'yun, below its signal. Dalawang case dito na yes sila. So, go ahead and sell. So, kung nag-sell ka dito, 'yan, so na-capitalize mo ang trade na 'yan, kumita ka. Simple, yes. Visual, guided ka, yung rules napakasimple. So, napaka-simple strategy talaga. May questions ba so far? Paano yung RSI? So, ito yung RSI, add-on na lang si RSI or puwede mo ring gamitin kung gusto mong siya ang mag-create ka ng rules mo na based sa RSI and BB. But ang RSI ay kumbaga add-on, another confirmation sa bullishness or bearishness. So dito, sabi natin bearish siya, which is true. Nasa ilalim ng zero level si RSI. Yung RSI dito ay yung puti. Tapos yung isang line, yun ang kanyang moving average, 'no? So, dalawa uli ang babasihan niya. Kung si RSI ay below zero, strong case na bearish siya. Kung si RSI ay below its moving average, another case na bearish siya. Yun. Kaya dito, kinonfirm din ni, RSI. Yes, bearish tayo. Okay. Dito rin naman yung bullishness, 'no? Pointing up above, MACD above its signal. Now, RSI is above zero and RSI is above its moving average. So another confirmation, mas stronger conviction, confidence ka. Mas stronger ang confidence mo na bullish tayo dito. Yan. So yun lang yung, ah, gamit nitong Koteng, 'no? At meron din 'tong isang robot na ang robot na yon
ang basis ng pagti-trade niya ay itong Bollinger Band, MACD, at saka RSI. At yung robot na yon ay free to use ng mga Tickmill clients. Ida-download mo lang doon sa ating shared Google Drive. Kung hindi nyo pa alam yung shared Google Drive ay ipipaste ko sa chat box. Paki-copy na lang po. Sabay. So, yan. So, nandito siya sa MT4. Sorry. Si-share ko. So, yung MT4 na to ay may indicators at saka may experts or robots. Hindi copy. Yan. So, nasa chat box na po yung ano. I-download nyo na lang. So, nandito sa experts, of course, yung robot, which is Kuteng. Insight Edge _ Kuteng. Yan. Kung kayo ay may demo account, magra-run yan sa demo account. Now, yung indicators natin ay nandun sa indicators folder. Yan. Ito, Kuteng BB, Kuteng MACD, at si Kuteng RSI. So, ipa-plug mo lang yan. Download mo, ilagay mo sa MetaTrader 4 mo, tapos i-attach mo dun sa chart. Parang ganito. Yan. No? Yan. So, i-attach mo lang sa chart. Si opening range, nandyan na rin. Ito, si opening range. Kaya pwede mong i-download at gamitin din as discussed kanina. Kasi simple strategy yan. Pwede mo ring i-mix yung strategy mo ng Koteng, no? At saka itong mga boxes. Like, for instance, ito yung isang example, no? Yan, sabi natin ay dito, pointing up, tapos bullish, no? Kasi MACD is above signal. Bullish si RSI dahil above zero and above its moving average. Ang add-on mo dyan ay nagtitrade ka above the mid nung range, nung opening range ng Asia. Yan. Pag above ka doon, bullish ka. Pag below ka naman, bearish ka. At ang target mo nga is yung taas ng range, no? Yung bottom ng range kung bearish. Then yung breakout strategy. So as long as itong upper band is pointing up, bullish tayo. As long as ito ay above MACD is above its signal, as long as above 0 or even above 20 value ng RSI, mas stronger 'yon, no? Stronger bullishness. 'Yon. Mas mataas ang confidence mo na mag-buy ka, mag-add ka pa ng position. Bakit? Eh dalawang strategy na, yung breakout, no, sa opening range at saka itong kay Koteng. Nagsasabi sa'yo na go, buy, or bullish ang market. Ayun. May questions po ba so far? Yan ang ating gustong i-share na simple strategy. By the way, nandun din si Social sa hub pala. Free din si Social sa hub, no? Free for use. Mali. MT4, nandun siya sa experts. So, nandun si Koteng, nandun din si Saucer sa hub. Yan. Kung gusto nyo i-try yung si Saucer sa hub. Pero kayo na ang maglalagay nung wala siyang special custom indicator. Lahat ng indicators ni Saucer sa hub ay built-in sa MetaTrader 4. So, i-attach mo na lang yung zigzag at saka itong CCI. No? Ang parameter ni CCI ay 89. Tama ba? 89 period. Dito pala 825 pagka M1. Yun.
So ito naman kasing CCI, siya rin ang magsasabi kung bullish or bearish, depende sa position niya against nung kanyang moving average. Yung CCI dito ay yung kulay blue. So tapos ito ang kanyang moving average. Yan. So pag nag-transition siya, bearish. Yan, bearish 'to dahil nasa ilalim si CCI. Pagka nasa ibabaw si CCI nung kanyang moving average, bullish, which is yun nga ang nangyayari. Oo, tama? Simple? Ah, I think, ano lang yan, gamma yan, 'no? Malimit mong gamitin, um, malimit kang decide ng iyong trading, decisions, 'no? Mag-apply ng iyong trading decisions based sa mga indicators na 'to, simple, strategies na 'to. Puwede mo siyang ma-firm up, puwede mong dagdagan ng iba pang mga alam mo at inaaral mo para lang ma-solidify ang iyong strategy. But this is a good starting point, 'no, especially sa mga nagsisimula talaga. It doesn't need to be that complicated. Ang objective natin sana ay visual, 'yon. Ibig sabihin ng visual, nakikita mo. 'Pag hindi mo nakikita, 'wag kang mag-trade dahil maliligaw ka, 'yon. Hula, hula ang mangyayari do'n. So 'pag nakita mo talaga, go for it. 'Yun, yung setup na tinatawag. 'Pag nakita mo yung setup, go. 'Pag hindi mo makita, 'wag mong ipilit, 'yan. So gano'n lang siya. May questions po ba so far? Kung gusto po nating maka-receive ng recording ng, webinar na 'to ay paki-drop na lang po ng ating email addresses sa chat box. 'Yun. Magandang tanong ni Sir Jimmy. Paano yung SLNTP? Mhm. Kung ikaw ay gagamit nung robot na si Koteng at saka si Saucer Sahab, automatic naglalagay siya ng SLNTP kasi nasa settings na 'yon ng robot. Now, meron tayong tinatawag na mga robot helpers. At itong robot helpers hindi sila nagte-trade, hindi sila nag-o-open ng positions, hindi sila nag-a-identify ng, tradable conditions. Ibig sabihin hmm, hindi sila nag-a-analyze nung price movement, wala silang logic about opening a trade. Pero ang ginagawa ng mga robots na 'to ay naglalagay ng SL and TP, 'yun. Bakit natin kailangan 'yun? Kasi matrabaho ang paglalagay ng SL and TP, 'no? Kung ikaw pa ang maglalagay, mauubusan ka ng pasensya. Although kung yun nga, hindi kasi fit sa strategy, kasi nga breakout, hindi fit na, mag-antay ka pa nung tinakbo lalo na si Saucer Sahab, 'di ba? Mabilis ang exit yun, eh. Eh, kung ikaw pa maglalagay ng TP nun, tsaka ng SL, dadagdag pa yun sa oras na igugugulin mo. Kaya gumawa tayo ng mga robot helpers, 'yan. Nandun din siya sa, um, shared Google Drive, of course sa MT4 Expert Robots, ayun. Ang meron nga lang ngayon ay si USD-JPY, si gold sa USD at si Bitcoin. 'Yan, so mga specific na robot helpers. Attach mo siya sa chart tapos, lalagyan mo ng settings at siya ng bahalang mag-manage ng mga SLNTP ng i-o-open mong orders. 'Yun, so paano ginagawa 'yun? So ida-download mo 'yan, 'no, ida-download mo yung halimbawa si
Ano ba? Gold, no? Yan. Si gold. So ito, tama, no? Si gold. So pag dinownload mo siya, ilalagay mo siya sa MetaTrader 4 at makikita mo siya dun sa, of course, ilalagay mo siya dun sa experts folder. Makikita mo siya na nandun. Yan. So si SAU USD, Lagare, SAU USD. Hindi ko napalitan yung pangalan eh. So, itong si Lagare sa USD, i-set mo kung ano ang distance o points, pips, actually points to eh, ng iyong TP. So, 35 points, manipis lang yan. Then, ang iyong SL, gaano kalaki. So, dito, 7,000 points or 700 pips. Yan. Ganun ang laki ng SL, which is $70 kung in dollar value. Pwede mong palitan yan. Ang ginagamit ko actually sa pagte-trade ko ay $20. Every trade sa gold, ang maximum limit ko for a loss per trade is $20. Kasi kayang tumakbo talaga ni gold ng 200 pips. No? Hindi lang 200 pips, minsan 500, 700. Kaya nga yung initial nito 7,000 points or 700 pips kasi during NFP isang ano lang yan, isang pitik lang yan. Aabutin na yan. So sinisecure mo na hindi tatamaan yung iyong SL para naman yung TP ang tamaan. Yung ganun lang yung idea. Ang may tanong dito, ano ang capital requirement ni Social Sahab or ni Kuteng? Kaya niyang mag-trade ng minimum deposit ni Tickmill which is $30. Yun. But of course, lagi natin sinasabi, kung ang hanap mo ay proper risk management, itataas mo ang kapital mo para nasusunod mo yung proper risk management. And maganda nga ngayon, kung hindi nyo pa na-avail yung 100% deposit bonus ni Tickmill, minimum niya ay $200, dodoblehin niya. So magiging $400 ang iyong capital. O yun, much better yun sa $30. No? Kaya lang syempre, saan ka hahanap ng $200? That's around 11,900 pesos ngayon sa exchange rate na prevailing. Philippine peso US dollar exchange rate. Ang maximum na binibigay ni Tickmill sa kanyang 100% deposit bonus is $500. So which is around 30,000 pesos. Close to 30,000. Mga 29,500. Ganyan. Pag yun ang dineposit mo, magkakaroon ka ng $1,000 account capital. Yan. At mas may enjoy mo ang pagtitrade using that kaysa sa pa 30-30 ka lang na pagka pumitik si gold. Wala yun. Walang silbi yung $30 mo. Pero in terms of Koteng and Saucer Sahab, magti-trade siya regardless ng size ng iyong capital. Bakit? Kasi ang pag-i-issue lang, ang logic lang ni Tickmill, ang logic lang ni Koteng or ni Saucer Sahab ay depende sa position. Yung si Koteng, yung mga rules niya. Pag na-satisfy yung rules, mag-open siya ng trade 0.01 lot size. Ngayon, kung acceptable yun sa server, yung server ni Tickmill ang mag-execute nung trade na yon. Pag hindi, ibig sabihin, kulang yung balance, for some other reason, no, hindi niya i-execute. Yun. So, ganun lang ang ginagawa ni Koteng at saka ni Saucer Sahab. So, si Saucer Sahab, tinitingnan lang niya, hinahanap lang niya yung good level, historical level, na babantayan niya. Doon siya magbabantay para pagdaan ng price. Di ba? Ganun yung kay Saucer Sahab. Ah, hindi niya pakialam yung capital mo. Yun. So kahit anong capital mo, $30, $1,000, irregardless, mag-o-open siya based dun sa indicators, sa sinasabi ng indicators na pinagkukunan niya ng trading decisions niya. Ayun.
So ito yung ating helper 'no, si Lagare Sao USD. So tingnan natin, baba natin 'to sa, 1,100 pips. Yan. So siguraduhin lang natin na naka-allow live trading, okey? Tapos yung auto trading naka-on, yun nagkulay green. Para naman makikita mo na naka-smile siya, kita niyo nag-smile. 'Pag yan ay nakasimangot, ibig sabihin hindi active ang live trading, yan. So anong ginagawa nitong Lagari sa USD, nag-aantay siya na mag-open ka ng order, yan. So mag-o-open tayo ng order at pagmasdan yung mabuti kung ano ang mangyayari. So for example, gagamit tayo ng quick trading buttons 'no, Alt T, Alt Tango para lumabas siya, yan. So for example, magba-buy tayo. So ki-click ko yung buy, tingnan niyong mabuti kung anong mangyayari. Yun, nauna yung green ta's nilagyan na ng dalawang pula. Yung isang pula, yun yung TP. Bakit ang lapit? Kasi 35 points lang. Ito namang isa, ito yung kanyang SL. Kung hindi mo alam tingnan, meron niyang label sa leftmost part 'no. So ito yung buy 0.01 'no, and then ito yung kanyang SL, yan. So yun, na-TP na siya, 35 points, okey? So ang gagawin mo lang, na-TP na, mag-open ka uli. Yun, siya na ang tagalagay nung SL and TP, yan. Ikaw, mag-aabang ka na lang kung yan ay pullback at sabi mo yan, katulad niyan nag-pullback, puwede ka uli, lagay ka uli, yan. Kasi mamaya iti-TP niya na yan pagka bumalik siya pataas. Oh, kita mo? Wala ka ng ibang gagawin. Kaya ang tawag natin diyan ay robot helper, katulong mo sa pagti-trade. 'Yun, open ka na naman, 'yan, at siya na maglalagay ng TP, 5 points, SL niya nakalagay na, 'yun, na-TP na naman, kumita ka na naman. Ah, Gano'n lang siya. So magagawa mo 'to, ang setup ko is sa desktop ko kasi 'to nilalagay yung mga robots. So yung desktop ko ay laging naka-on, may internet, tapos nagte-trade ako sa phone. Do'n ako nag-o-open ng orders sa phone. And dahil naka-on itong robot sa desktop, nalalagyan agad ng, TP at saka SL. Kung ayaw ko nung TP at saka SL, puwede ko pang baguhin 'yun sa phone 'no, i-edit ko yung, entry na 'yun, kung ayaw ko lang, 'yun. Kasi hindi naman alam ni robot kung anong gusto mo, basta yung sinabi mo sa kanya yung settings, maglagay ka ng 35 points TP, 1,000 points na SL, oo, 'yun lang lagi niyang gagawin 'no. Wala siyang ibang gagawin na na, behavior ano, activity. So 'yan po Sir Jim, ang ating helper for TP and SL. Nasa sa'yo kung gusto mong mas malapad ang iyong TP, papalitan mo lang yung settings. Say, gusto mo $3, so gagawin mo 'tong 300, 'yan. Siyempre hindi siya mag-e-effect agad kasi nakalagay na. Para magamit mo siya, ide-delete mo yung SL and TP, 'yan. I-edit mo yung order, existing order, alisin mo yung SL, alisin mo yung TP, invalid. Bakit? Na-cut na, na-TP na. Okey, gawa na tayo, na-TP na pala. Pero gano'n lang gagawin mo, 'yan. So in this case, in-apply niya na yung 300, pips, 300 points or $3. 'Yan. Kasi kanina kung titingnan mo yung account history, ang iyong mga TP ay 'yan, 0.35 kasi 35 points. 'Yan, yun yun. So ngayon dahil medyo malapad na yung TP mo, malayo na,
nag-running, pag tinignan mo sa trade tab, running, yun, $2, ayan, yun, $3. Oh, na-hit niya. So, meron kang helper sa pagti-trade. Yun nga lang, i-execute niya. O kumbaga wala kang hindi mo mapipigilan yung execution niya unless mahabol mo na i-adjust yung TP or alisin yung actually 'pag inalis mo yung TP, ilalagay niya uli. Eh, kasi yun ang programming niya, eh. So, ito yung ano, example, yan. So, kung ano 'to, opening range. Oh, lumabas siya. Oh, maglagay ka na ngayon ng order mo, buy. Oh, bakit ka naglagay? Oh, i-adjust, targetin mo 'to, yun. Sinadjust ko yung TP 'no, in-adjust ko yung TP. Bakit tayo naglagay? Kasi nag-breakout sa opening range na London opening range. So, ang gagawin mo na lang ngayon is aantayin mo na ma-hit ito based dun sa strategy na yun. Ngayon kung ikaw ay gusto mo pulot ka ng pulot, so habang umaangat yan, buy ka ng buy. Tapos maglalagay din si robot ng sariling SLNTP nung entry mo na yon. Yan, tapos iti-take out niya. Palitan natin ng maliliit lang. Balik natin sa 35. Saan ang okay button? Yun. Ngayon ba siya dyan? Nangyari. Hmm. Na-TP yung isang yun? Oo nga, na-TP. Okay. Bakit nga ba na-TP? Hala, meron siyang, baka may ano to, nagra-run na ibang, meron kaya? Wala naman. Ba't siya na-TP na bigla? Hmm. Nasa 52 pa lang eh. Anyways, any case. Kidlows din. Kasi nga yung pinalta natin yung ano, pinalta natin yung TP. Ginawa natin 35. Ayun. So, in-apply din agad niya. Ayun. Ito may question po. Paano makasali sa Tickmill group nyo? Paki-drop na lang po ng inyong email address. Meron po tayong Facebook page, no? Insight Edge Learning Center. Ito pala. Ipi-paste ko po. Yan. So, ayan yung ating Facebook page. Tapos, i-add nyo na lang, mag-add friend po kayo, request kay, sino ba to? Si ITP Tickmill, no? ITP Tickmill. Paano ba to? Share. Wala akong ready, ano eh, link. Nasaan ba yung ano nito? Pag na-add friend nyo po, ito pala siguro. Yun. Yan. Pa-add nyo na lang po mag-friend request po kayo kay ITP Tickmill. Then, pwede na namin kayong ma-add sa mga GCs natin. Ayan. Ang mga tools po natin ay libre lahat. Wala kayong babayaran. Ida-download nyo lang dun sa shared drive. Of course,
kailangan malaman niyo kung anong gamit ng mga tools na yun. Marami-rami na rin kasi yun, eh. For now, ang pine-present natin is yung mga simple, basic na usable, ah, sa live trading na talaga. So, ginagamit natin 'to sa ating live trading. Meron ba akong na-miss? Ano pa may questions pa po ba tayo so far? Okey na? May questions pa po ba tayo? Yan, yan. Ang puwede niyo ring gawin 'no, ah, puwede niyong yung tinatawag na grid trading, 'yan. Maglalagay ka na ng mga buy stop, assuming ifa-follow ng market yung, idea na dahil nag-breakout dito, tama? So, dahil maninipis ang iyong TP, puwede kang maglagay ng buy stop sa mga ganyan. Dito naman sa baba nung price, buy limit. Para kung mag-pullback siya, ah, pupulutin niya 'yan tapos lalagyan na ni robot ng SLNTP. 'Yun, oh, nakikita niyo na take out na yung order natin. 'Yun, so bumababa, posibleng ma-hit yung ating buy limit na 'yun at maglalagay na naman tayo dito sa ibabaw ng buy stop, 'yan. So, 'yun, na-hit yung buy limit, nilagyan agad ng SLNTP ng robot helper natin. So, yung buy limit kasi is para ang general bias kasi natin tataas. Kaya every pullback is a buy in the idea na babalik yan pataas. Yan, ganun, ganun siya. No? Then yung robot helper, siya na ang bahalang maglagay ng SLNTP. Kaya rin ang TP natin ay maninipis lang. No? Para hindi tumagal yung open order mo. Kasi yung matagal na open order, minsan pag nag-pullback siya ng malaki-laki, malaki din ang iyong floating loss. Yun. Tapos malaki din ang chance na ma-hit yung SL mo lalo na kung katulad nito na malapit. Ang normal SL talaga is based sa structure. Yun. So sa structure, dito ka dapat mag-SL sa baba. Yun. Kasi yan ang in terms of structure, pag yan ay nilagpasan ng price, talagang bearish na. Ayun, kasi yan ang structure eh. Ayun. Ang robot kasi is kung ano lang ang programming niya at ang programming niya based sa distance, sa in-input mo na distance. So, kaya ah, yung distance niya 1,000 points ang layo niya kung saan nakaposisyon. Pero hindi niya alam kung nasaan ang market structure. Ikaw ang nakakakita nun kaya ikaw ang mag-a-adjust nung SL, ayan. So, kung ikaw ay naniniwala dun sa bias mo, puwede ka pang mag-open ng bago, yun. Na-take out agad, ko-open mo na-take out agad, yun. Kasi nga, magalaw ang market, yun, take out agad, 'di ba? Take out agad, oh, profit ka ng profit. Yun ang kagandahan na meron kang robot helper, yun, profit na. Yung buy limit mo kanina na-take out na rin. So, parang 35 'yun. Tapos yung buy stop mo ngayon, ano, yung buy stop na nilagay mo na-hit na. Tapos maya-maya TP na uli. Pero ang bias mo, saan ka nagsimula ng bias? Opening range, 'di ba? Nag-breakout kasi sa opening range, eh. So, ang bias mo ay tataas 'yan based sa ano, bias, rules 'no, general rules ng opening range, 'yun. Kaya, 'yun, kung gusto mong
dagdagan pa uli, o maya't maya open ka na naman, pulot, hindi mo mamamalayan kada 35 mo nakadalawampu ka diyan, nakalimampu kang 35 cents, magkano na rin 'yun, 'yun, oh, 'di ba? So, kung titingnan natin yung ating account history, 'yan, oh, puro 35, naka $8 na, hmm. Basically, gano'n lang siya. Now, in terms of risk management, um, 'wag kang mag-o-open ng say more than 5 entries, 3 to 5, 'yan. Bakit? Eh, kasi ang SL mo for example is $20 per trade. 'Pag meron ka ng 5 na entry, $100 na yung risk mo nun, tama? $100 na ang potential loss mo kung hindi ayunan ng market yung, rules, na opening breakout rules, 'di ba? So, kaya hinay-hinay sa pag-o-open, tsaka may spacing. Yun nga, katulad nito grid, nakaabang lang 'yan. At masasanay ka diyan pagka, demo, lagi mong pina-practice, pagka-open, close agad, oh, sa'yo na 'yun, cash na 'yun, 'yun. Kaysa 'di ba, ang ideal lang is kaysa mag-antay ka na, "Oh, pupunta naman 'yan dito, eh." 'Di ba? Eh, kaya lang yung pagpunta niya diyan, tataas, bababa, 'di ba? Tataas, mamaya bababa na naman. So, yung bawat baba, puwede kang mag-open, kikita ka dun. Yun yung kina-capitalize mo. But of course, maraming debate patungkol diyan. 'Yan, nag-open na naman kasi yung buy stop natin, ay nakaabang. Yan. Eh, sinusunod naman niya 'no, nung breakout, opening range, breakout. So, why not, make money while it's moving up and pulling back, yan. So, 'pag nag-pull back, maglagay ka, yun, 'di ba? Ubos. Kaya tawag sa kanya lagare. 'Di ba yung lagare isang pasada, yun kaya tawag sa kanya yung lagare. Yan, 'pag nag-pullback, open ka uli. 'Wag lang masyadong marami, kasi nga yung risk mo is lumalaki kada open mo, ayun. Sobra na yata ako. Okey, wala na po ba tayong mga katanungan? No, okey naman 'no? Kung meron pa kayong gustong itanong, kontakin niyo na lang sa sa Insight Edge Learning Center 'no, puwede kayong mag-message dun or hanapin niyo yung si ITP Tickmill, and then, keep in touch sa mga communications.